Hello, happy Sunday everyone. God bless you. This is Joey Hortaleza. I am the one leading this church, One Plus Church. I appreciate your time for tuning in sa mga nasa online sa atin and yung mga manonood ng replay in YouTube and of course sa mga nandito na at paparating pa lang o sa mga nasa biyahe pa. Okay? So today we're gonna be talking about a very important topic, the parable of the sower. Maybe sa atin, maraming beses na itong napakinggan, maraming beses na itong ulit-ulit na preaching na napakinggan sa mga iba't ibang preachers. But today let's challenge our experiences. Let's challenge what the Word of God's gonna be saying to us today na may ang revelation pa rin kahit paulit-ulit, right? So why don't you pray with me as we start. Panginoon, maraming salamat for this topic. May you override our preparation for this topic, Lord God. Make this topic transformational, change our hearts and minds. And of course, our hearing, na mabago kami at magkaroon kayo Panginoon ng bagong puso, bagong mata, bagong tenga na sumusunod Panginoon sa iyo. May the Holy Spirit be with us as we discuss, Lord God, the passage. We thank you so much and we love you. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. So, parable of the sower, you can see there sa ating presentation na mayroong kamay at may mga seeds. Okay? Let's discuss, no? But before that, bago natin pagpatuloy ito, welcome sa Conquest Church sa mga first time. So, last week we had two first timers. Salamat sa pagpunta nyo, pag-tuning in, no? And hopefully you can join sa ating Bible studies. I will also invite you personally sa ating Bible studies this coming Thursday. Okay? So, welcome sa mga bagong nakikinig ngayon. Welcome to Conquest Church. Welcome to Conquest Family. I hope hindi ito yung last time na atin ka dito. Okay? And I hope that the Word of God will minister to you as well today. Let's go. What makes a person unfruitful? No, na-imagine na ba natin or naisip na ba natin na bakit ang isang tao hindi siya namumunga? Eh syempre kuya, hindi naman siya puno. Okay? So ang bunga naman kasi na sinasabi natin dito is una is yung magagandang gawa, no? Sinabi sa Galatians, right? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Yung sinasabi na fruit of the Holy Spirit, fruit of the Spirit sa buhay natin kapag tayo ay sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Meron din tinutukoy yung Panginoong Jesucristo sa atin na fruit na tinatawag na disciples, no? Yung ating pag-share ng gospel and then help them to grow in the knowledge of God, no? Yun yung fruit natin kay God, no? Dalawang uri, okay? Yung unang fruit is yung fruit ng buhay natin, yung pag-claim natin, pag-profess natin ng faith na meron tayo, ano yung isa nasa buhay natin. Kasi yung mga tao nakatingin din sa atin na no, ito Christian to, nagsisimba to, nagpipreach pa naman to, nas ganito. Kasi sisilipin talaga ng tao yan. Although wala naman kasi talagang tao na perfecto, no? Maski yung mga nagpipreach talaga hindi sila perfect. Okay, kung gusto mo ng perfect, eh nasa heaven yun. Okay? Lahat tayo dito sa lupa, hanggat ng buhay tayo, God is at work and we are being sanctified day by day. I'm not saying that that's going to be an excuse para magkasala tayo ng paulit-ulit sa the same na kasalanan. Ang sinasabi natin is, you cannot judge others, no? Pero bakit nga ba hindi namumunga yung iba, or we can say, na karamihan sa atin, na kahit na Kristiyano na hindi namumunga ng mabuting gawa, kahit Kristiyano na hindi namumunga ng mga disipulo or tagasunod na inaalay sa Panginoon sa Kristo. Let's go to Matthew chapter 13 verse 1 to 23. Mahaba-haba yung passage, no? Basahin natin with focus. First time in my sharing, no, sa pag ako nag-prepare talaga ng preaching, I'm always using, maski yung lahat ng Bible ko, NIV. No, NIV. I'm just using, other translations for cross-references, NLT, the Message, the Passion. So, but today we're gonna be reading all throughout
the Passion Translation, as it really portrays, no, a more deeper and relevant perspective based on the topic that we wanted to deliver. Verse 1, sabi dito, later that day, Jesus left the house and sat by the lake shore to teach the people. Verse 2, soon there were so many people surrounding him that he had to teach sitting in a boat while the large crowd stood on the shore. So maraming tao, naisip ni God, mag-preach siya sa shore. Nandun siya sa bangka, kasi di ba yung hangin, no? Galing shore, di ba? So yung boses din niya madadala, kasi dati walang mga speakers, walang mga microphones like this, no? Walang mga ganito, para marinig tayo. Ngayon, kahit nasaan ka, naririnig tayo right? Before kasi, sisigaw si Jesus, hindi na siya marinig kasi ang daming tao. Lumayo siya ng konti, nag-preach siya dun sa may shore. Okay? This is the social media during that time, no? Ito yung multimedia setup. Okay? By the way, kanina pala, habang sineset up yung medias natin, grabe, nahulog yung anak ko sa upuan. No, I was really shocked and so guilty kasi nga syempre, wala no? Talagang kailangan ko i-set up Okay? Anyways, verse 3 sabi dito, he taught them many things by using stories, parables to illustrate spiritual truths. Saying, eto na yung mga red no na letters we're gonna be reading. It is the voice of Jesus Christ himself. Okay? Consider this, sabi niya. There was a farmer who went out to sow seeds. Verse 4, as he cast his seeds, some fell along the beaten path, and the birds came and ate them. Ano ibig sabihin ng beaten path? No? So kung nakadaan na kayo sa bukid or sa isang masukal na gubat or isang abandonadong lupa na maraming damo. Okay? Tapos may nakita kayong daanan na dinadaanan lagi ng mga tao. Maraming damo sa paligid pero yung gitna na dinadaanan, tinatapakan palagi. Yun yung tinatawag na beaten path. Beaten path. Ibig sabihin, path na beat, no? Na paano ka ba no? Di ba ang sapatos pag bumili ka, pag niluma mo, di ba tawag doon beaten shoes. So ganon, no? Ginamit, tinapakan. Kaya may path doon, kaya nahatin. Okay? Sabi sa verse 5, others fell on gravel or grava sa atin o yung mga bato that had no topsoil. They quickly shut up. Verse 6, but when the days grew hot, they were scorched and withered because they had no roots, no? Or insufficient roots. So, yung kabisado kasing version yung NIV, no roots nakalagay. So, insufficient roots. Verse 7, others fell among thorns, so when they sprouted, the thorns choked them. Ito naman, maayos naman siguro yung lupa, kaso sinakal ng thorns, no? Ng mga tinik. Verse 8, but other seed fell on good, rich soil that kept producing a good harvest. That kept producing a good harvest. No? Sabi dyan, that kept producing good harvest. Ibig sabihin, patuloy na namumunga. Paulit-ulit. Hindi to bitigil. Yun ang ibig sabihin. Some yielded 30, some 60, and some 7, even 100 times as much as he planted. So kapag tayo yung nagtatanim, syempre gusto natin, namumunga yung tinanim natin. Tama? Verse 9 sabi dito, if you're able to understand this, sino dito naiintindihan niya to? Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin, no? Then you need to respond. If you're able to understand this, then you need to respond. Ang tanong ng Panginoon Kristo sa tao, no? Kinakausap niya dito, naiintindihan niyo ba? Kung naiintindihan niyo, sige nga, respond. Sige nga, ano kayo dun sa mga soil? Sige nga, respond kayo according to your class, according to your
Doon sa uri ng lupa na ikaw. Ikaw ba yung beaten path? Ikaw ba yung rocky? Ikaw ba yung good soil? Ikaw ba yung nandun sa nachuchokan? Okay? Verse 10. Then his disciples approached Jesus and asked, "Why do you always speak to people in this hard to understand parables?" Bakit, Lord, hindi mo na ipaniwanag plainly sa kanila? Bakit na lang lagi may parable? Bakit ba kailangan pa mag-isip? May mga ayaw natin ganyan, mag-iisip pa. No? Kaya kapag mag-games, tama sa mga events, yung hindi ginagamitan ng utak dapat. Yun yung gusto ng lahat. Ano ba ito ba? Topic, yung mga ganyan, yung hindi kailangan technicalities, no? And sabi ito ng Lord sa verse 11 to 12, mahaba-haba, no? He explained, "You've been given the intimate experience of insight into the hidden mysteries of the realm of heaven's kingdom, but they have not." Kausap niya yung disciple, sabi niya, nire-reveal to sa inyo, sa kanila hindi. Ang swerte nyo. May intimate experience kayo sa kingdom, sa langit. Verse 12, "For everyone who listens with an open heart will receive progressively more revelation until he has more than enough." Meron ba dito, no? Nagbabasa ka ng Bible, sinusunod mo yung Bible reading natin na sinesend everyday. Pero tila walang revelation. Naiintindihan niyo ba yun? Na meron na bang time na gano'n na parang grabe, basa ako ng basa ng Bible, wala akong magets. Sabi ng Panginoon dito, with an open heart. Kailangan open yung heart mo habang nagbabasa ka para may revelation ka. No? Meron naman in my experience, just like in the past days since January 1, no, ang dami-daming revelation na nakanote lahat since the beginning of the year up to yesterday, up to today technically, no, kanina umaga. At ang daming revelation ng Panginoon as I read the Bible. No? I think this is my 6 times or 7 times na babasahin ko yung matter from Alpha to Omega, na from beginning to end. So may ganun na parang talagang ang daming revelation hindi mo na masulat kasi kulang na yung page ng planner mo eh. Okay? Sabi ko sa second statement, but those who don't listen with an open heart, isa nakikinig, isa hindi nakikinig. With an open, teachable heart, hindi teachable yung puso. Even the understanding that they think they have will be taken from them. Ano ibig sabihin? Yung mga nabasa natin dati na naiintindihan na natin, na na-experience pa nga natin, pero hindi natin pinapakinggan, yung mga verse na yun, yung mga memory verse na yun, hindi natin pinapractice, ibig sabihin. Hindi na teachable yung heart natin. Mawawala sa atin. Okay? Dati consistent ka mag-devotion, ano nangyari ngayon? Napansin natin yun? Dati nag-share ka ng Word of God. Dati hindi ka ma-absent. Dati hindi ka nalilate. Ano nangyayari ngayon? No? Dati yung heart mo kay God, todo. Dati nag-participate ka sa fasting. Pero ngayon, ano nangyayari? Yun yung ibig sabihin eh. If you don't practice, you will lose. What you don't use, you lose. What you don't practice, no, mawawala. Kaya ang Word of God, pinapractice din talaga natin. Okay? Ang buhay natin ngayon, hindi to perfection eh. Okay? This is practice. Bakit? Kasi pag akit natin sa langit, wala nang sin doon. Paano mo gagawin? No? Can you imagine, we are practicing righteousness and holiness, no, up to attaining the holiness of the Lord Jesus Christ, hanggang sa mamatay tayo, or sa dumating siya, whichever comes first. Pero kapag natin ginagawa, yung mga memory verse mo dati nasan na, kabisado mo pa ba o hindi na? Ibig sabihin nito eh, kahit kung anong nasa iyo na mawawala yan pag di mo ginawa. No? Verse 13, that's why I teach the people using parables because they think they're looking for truth. Yet because their hearts are unteachable, they never discover it.
Kapag ang puso pala natin unteachable, ano ibig sabihin? Puso yung unteachable, hindi utak, ano? Heart eh. No, mayroon na ba kayo narinig na kasabihan na follow your heart? Very, very popular to eh. Follow your heart. It seems like right. No, sino nga bang, ba't mo nga ba naman hindi susundin ni puso mo yan? Pero ang sinasabi ng Bible, the heart is deceitful above all things, who can know it, who can understand it. Right? May mga gusto tayo sa puso natin na, no, ngayon, kapag ka nag-devotion tayo, nakarinig tayo ng preaching against sa gusto ng puso natin, hindi natin susundin, yung narinig natin, unteachable na tawag. Hindi maturuan ng tama, yung ibig sabihin, no? Although they listen to me, sabi ng Panginoon, eto ba? Pakinggan natin to. Although they listen to me, nakikinig naman. No, hindi sinabi ng Panginoon na hindi ka nakikinig. Mga pasaway kayo. Hindi. Sinabi ng Panginoon, although they will listen to me, nakikinig, they never fully perceive the message I speak. Hindi nila mag-gets. Kasi meron silang gustong gawin na ipinipilit nilang gawin kasi gusto nila. Hindi ako yung Lord nila. Kaya nga yung paggukom, pagaling ng Panginoon, Lord, Lord, gumagano yung mga tao, di ba? Hindi ko kayo kilala, hindi nyo ako Lord. Eh kasi hindi yung sinusunod yung sinasabi ko. Ang Lord, kung Lord mo talaga ako, susundin mo yung sinasabi ko. Yun ang ibig sabihin. No? Naririnig ba natin ang Panginoon? Of course. Right? Pero ginagawa ba natin yung sinasabi niya? That's a test sa atin. Verse 14, the prophecy of Isaiah describes them perfectly, although they listen carefully to everything I speak. Ito ba? Inulit pa. Although they listen carefully, very, very carefully, attentive naman. Nakikinig naman. Eyes to eyes naman. Nino-notes pa nga eh. Nagsusulat pa. Pero hindi ginagawa. No? They don't understand a thing I say. Okay? Ito they look and pretend to see, but the eyes of their hearts are closed. Ano daw yung nakakakita, hindi bata yung puso. Alam niyo mga kapatid, kapag ang puso pala natin may problema, no? Yung tenga at saka mata natin automatic problemado na din. Bakit? Kasi yung gusto ng puso natin, kung yun lang susundin mo, kung paano mo gamitin ang mata mo, susunod yun, yung puso. Ay, susunod yung mata sa puso. Kunwari, gusto mong manood ng movie, ano ipapasok mo sa, anong titignan mo, yung gusto mong mapanood, tama? Yung tenga natin, kung may gusto ka magpapakinggan, ano papakinggan mo? Yung gusto mong pakinggan, kasi yung gusto ng puso mo. Yung bibig natin, anong kung gusto niyang kainin? O hindi natin i-discuss yung gustong kainin. Ang i-discuss natin yung gustong sabihin. Right? Pag nagalit ka, anong gusto mong sabihin? Kasi yun nasa puso. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Out of the abundance of the heart, the eyes will choose to see. Out of the abundance of the heart, the ears will hear only what he wants. Only what it wants. Kaya pala, no? Kapag puso pala, may problema talaga. Kapag yung puso mo, sinet mo. Sabi ng Panginoon, set your hearts on things above, not on things below. Kapag sinet mo yung puso mo sa mga gusto mo lamang, hindi mo talaga susundin ang sinasabi ng Panginoon. Kahit lagi mo siyang marinig. Kasi may gusto ka eh. Right? Kasi ikaw yung Lord. Pero pag si Lord ang Lord natin, si Jesus yung Lord natin, yung gusto mo kahit mahirap, kahit masakit, hindi mo gagawin. Amen. No? Kahit hirap kang gumising, igigising mo eh. Right? Kahit hirap kang ibigay mo kahit nanghihinayang ka. Kahit pagod ka, gabi, magbabasadi ka pa eh. Kahit pwede ka kagabi, kinumagahan, may Bible reading, pag Bible reading ka eh. Kahit nagutuwing bata ka,
Magpaparticipate ka sa fasting kasi nga hindi ikaw yung Lord. Si God. No? Sabi ng Lord sa Bible, no? Yung iba daw, their God is their appetite. Yung appetite natin, yung nagrulo sa atin. Wag yun. No? Wag yun. Appetite sa pagkain, appetite sa pera, appetite sa lust, appetite sa paggastos, ang dami appetite sa tulog, appetite sa average performances, ang dami nito, no? Let's keep reading. Kaya mo ba natin? Verse 15. The minds, kanina yung heart. Their minds are dull and slow to perceive. Their ears are plugged and are hard to hear. Bakit ganon? No, parang itong earpods na to, naka-plug, pero hindi mo marinig. Yun ang ibig sabihin eh. Nakasuksok na eh. Hindi marinig. No, nasa loob ng church, yung utak wala dun. No? Yung mind niya, dull. Ano yung ibig sabihin ng dull? Dull. Hindi, yung ano yan, yung ano ba yung dull mind? Ayaw pumasok sa utak niya kahit na nakikinig. No, meron kayong ganong experience naman? Hindi po, grabe. Kita ko sa adulto kanina yung formula ngayon, hindi ko na maalala. Na parang ganon. No? And they have deliberately shut their eyes to the truth. Ibig sabihin, nung deliberately, hindi dahil hindi mo makita yung katotohanan eh. Kita mo eh. No? Nabasa mo sa Bible. Tinuturo sa Bible study. Nababasa mo sa Bible reading. Narinig mo sa preaching ng Sunday. Pero yung mata mo, sinarado mo na talaga. Deliberately, sinadya. Ayokong pakinig. Ayokong pakinig. Hindi, makikinig ako, hindi ko gagawin. Parang ganun. Makikinig ako, hindi ko iintindihin. Makikinig ako, hindi ko gagawin. Babasahin ko, hindi ko iintindihin talaga. Otherwise, they would, ang gusto ng Panginoon, ito eh. Otherwise, they would open their eyes to see and open their ears to hear and open their minds to understand. Then, they would turn to me and I would instantly heal them. Ano yung problem na sabi ng Panginoon dito? Sin. Sin ang problem dito. No, sabi ng Panginoon, sino yung may kakayanan? Ito hindi naman, no, we have heard in New Testament, no, Jesus has been healing sick people. Okay? Pinatayo yung lungko na, kita yung bulag, nakarinig yung bingin, nabuhay yung patay, right? Pero dito kasi, ang problema ng Panginoon, doon sa mga tao, ang problema sa tao dito, hindi sila bulag eh. Pero nagbubulag-bulagan. Hindi sila bingi. Nagbibingi-bingihan. Right? Hindi sila walang isip. Nag-iisip ako ng tamang mas maayos na word, naghahangal-hangalan. Ano ba yun? Yung parang nagbobobobohan or ano ba yun? Ano bang tamang term? Kunwari hindi alam, parang gano'n. Nagmamaang-maangan, sorry. Okay? Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan. Ang taong nagtutulog-tulugan, hindi mo magigising yan. Yes or yes? No? Kapag ang tao nagtutulog-tulugan, my friend, hindi mo kayang gisingin yan. Yung anak ko nga no? Nagtutulog-tulugan. Sabi ng nanay niya, kung talagang tulog to, tataas yung kamay nito, pumaas yung kamay. Grabe. I mean, nagtutulog-tulog kasi siya eh. And hindi namin siya magising. Kasi bakit? Gising siya eh. Paano gigisingin yung gising? No? Buti pa yung tulog eh. Pwedeng gisingin yung gising. Di mo mapipilit.
Sabi ng Panginoon, kung bubuksan mo lang yung mata mo, bubuksan mo lang yung tenga mo, bubuksan mo yung isip mo, babalik ka sa akin. Hindi ka makabalik. Bakit? Sarado ang mata, ang tenga, at isip. Kaya ang sabi ng Panginoon, would open their eyes, open their ears to hear, open their minds to understand, they would turn to me. Bakit hindi tayo makaturn kay God? Bakit hindi tayo makaturn? Kasi nagtutulog-tulugan tayo mga kapatid. Gusto natin, nandun lang tayo nakahiga. Sa gusto natin. Sa gusto lang natin. Kahit maling bagay. Verse 16, but blissful are your eyes, sabi niya sa mga disciples na, for they see, lighted are your ears, for they open to hear all these things. Sa verse 17, many prophets and godly people yearn to see these days of miracles that you've been favored to see. Ang sabi ng Panginoon, si Abraham, si Isaac, si Jacob, no? The major prophets, the minor prophets, all godly people, hinihintay yung pagdating ko, yung marinig nila ako, makita nila ako mag-preach, makita nila ako magpagaling, makita nila ako mamatay at muling mabuhay. Nakita nga daw siya ni Abraham in a vision several hundred or thousand years before he came. Hinihintay nila ako Tapos kayo, kitang-kita niyo ako. Sabi ng Panginoon sa Kristo, no? They would have given everything to hear the revelation you've been favored to hear. Alam niyo yung favor? Ito yung sobrang hindi natin deserve pero binigay kasi favor Kasi ang favor kasi pinipili. No? Sorry nila hindi mapili. Unfair ba si God? Hindi No? Favor lang kasi talaga Kasi nagalak ang Panginoon. No, sabi dito, listen to this, no? They would have given everything. Sa atin, no? Sabi ng Panginoon, as He reviews Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Joshua, Nehemiah, Joseph's Proverbs, nila na gano'n Bible book. Lahat na yon ng taong nahihinay sa Panginoon, willing i-give up lahat para marinig lang siya. Ano yung give up mo today para marinig yung Sunday service? Ano yung give up mo today para magbasa ka ng Bible kanina umaga? Tulog lang? Kung binabasa mo yung libro, yung aklat ng buhay, no? Are you favored? Do you feel favored? Kasi ang dami hindi nagbabasa nito Ang dami may problema, hindi nila alam solusyon, nagpapakamatay, nagpapatiwakal, nagbabaril sa ulo, tumatalog sa building kasi hindi nila alam Tayo naman, alam natin, sinasarado natin. Di mas malala pa tayo dun sa hindi alam. Right? Sabi ito, verse 18, explanation na ni God, no? This is our climax as we end. Ready? Sabi ito, now you are ready to hear the explanation of the parable of the sower. Explanation na. Verse 19. What was sown along the path represents the one who listens to the message of the kingdom but doesn't understand it. Umaaten, hindi niya nagigets. Dahil hindi niya nagigets, sabi sa next statement, the adversary then comes and snatch away what was sown into his heart. Ano nangyari? Nakarinig ka ng magandang preaching. Pag uwi mo, nakalimutan mo na hindi mo nagawa buong week. Sad. No? May sama ka ng loob. May narinig kang preacher sa Sunday service, sabi doon, patawarin mo, pag uwi mo, di ko pinatawan. Kinuha ng devil, nakalimutan mo. Na-inspire ka, umiyak ka, pero nakalimutan mo.
No? Sad. Verse 20, the one sown on gravel represents the person who gladly hears the message, no? The kingdom message, gladly. Parang nasiyan siya, grabe. May salvation pala, hindi pala ako pupunta na yung perno kahit sobrang makasalanan ako. But his experience remains shallow, mababaw. Bakit? Verse 21. Verse 21. Shortly, after he hears it, pagkarinig na pagkarinig. pagkarinig niya, troubles and persecution come because of the kingdom message he received. Then he quickly, shortly after, falls away. For the truth did not sink deeply in his heart. Hindi naukit sa puso. Hindi tumagos. Narinig niya yung one verse na kapag encounter, natuwa siya kasi save siya eh. Alam niya eh. Pero nagkaroon ng trouble sa buhay. Akala ko pa naman pag Christian ka na, hindi ka na maghihirap. Akala ko pag nagbigay ka na ng tithes and offering, hindi ka na maghihirap, automatic yayaman ka. Wala namang ganun sa kasulat sa Bible. Right? Persecution. Nagbabago ka ng religion. Mas ka dito, no? Hindi mo kayo ma-invite dyan. Kandado kami, sagrado kami. Ito yung religion natin, makamatay tayong ganito, no? Ganun sabi sa akin ng magulang pa ng family natin. Kaya lang kasi kung hindi malalim o hindi nag-ugal, madaling matanggal. Ready na kayo sa highlight natin, sa highlight. This is the highlight. Everyone listens. Sa mga nasa online, everyone listens. Verse 22, the one sown among thorns represent one who receives the message. Receives the message. But all of life's busy distractions, his divided heart, and his ambition for wealth result in suffocating the kingdom message, and it becomes fruitless. Why is a person unfruitful? Busy in distractions, divided heart, selfish ambition for wealth. Kaya nga sabi ni James, no? Sa James, I think that's chapter 3. Iwasan natin kasi marami daw mga tao na pierce nila yung sarili nila ng sorrow dahil sa pagkahabol sa makabundong bagay. Hindi ko sinasabi na, no, di ba, the more na hinahabol mo yung mundo, the more na sasaktan ka eh. Right? Kasi bakit maraming depression ng tao? Kasi tingnan mo yung goal niya last year. Tapos ngayon, matatapos na naman yung January, hindi na naman nagagawa. Kasi kakumpare yung sarili niya. Buti pa siya, may abs na, wala pa. Buti pa siya, mayaman na, wala pa. Buti pa siya, may private jet na ako, wala pa din. Divided yung heart, di alam ko anong gagawin. Mag-Sunday service ba ako? Mangingilingiti na lang ako. Mag-Sunday service ba ako? Mag-overtime ako, double pay. Mag-Sunday service ba ako? Gagawa ako ng part-time sa Sunday. Sayang eh. Yung ambition niya, tinusok siya. Many has been pierced with sorrow because of ang daming nalulungkot. Nung meron din akong kilala, nung hindi siya, nung wala pa siyang pera, malungkot siya. Nung dumami pera niya, mas malungkot siya eh. Kasi ayaw niya mawala. Kasi hindi niya na raw kaya bumalik sa dating buhay. Ayoko nang bumalik sa dating buhay. No, yung boss ko sa isang company na pinagtrabahoan ko dati, sabi niya, I don't want to be poor again. Pero wala, halos tumira na sa opisina, napabayaan na yung family. I'm not sure, no? Kung nag-divorce sila ng asawa niya, sana hindi. Pero nag-iba ulit yung apelido niya eh. Nawala yung apelido niya, nag-asawa siya.
sad. Hindi nga siya naging poor, nawasak yung family. Hopefully everything will be fine for that person. I pray for her. Kaya sabi niya, kuya, hindi naman her. So, hindi lang yan pang lalaki, guys. It's holistic. Right? Verse 23. The last verse. But what was sown on good, rich soil represents the one who hears and fully embraces. Di ba, hindi ina-embrace eh. Kailangan mo i-embrace yan. The message of the kingdom, their lives bear good fruit. Some yield a harvest of 30, 60, even 100 times as much was sown. Eh kuya, good soil tapos ano lang, iba-iba, 30, 60, 100. Ba't ganon? Naisip niyo na ba yun? Hindi ko pwede 100 lahat kuya kasi good soil eh. Wala tayong magagawa no kasi gusto ng iba. Ito lang yung binibigay nila sa Panginoon. Hindi sila 100% kay God. 30% lang, 60% lang. No? We don't condemn all those people kasi sa langit naman meron tayong kanya-kanyang reward depende sa level ng ginawa. Kaya sabi ng Panginoon, my reward is with me, hintayin nyo ako, I will give it to people according to what they have done. Mas matindi yung ginawa, 100, sige, ito yung reward mo. 60 lang ginawa mo, ito. 30 lang nagawa mo, ito. Basta may reward according to what you have done. Next question is this. The drama is this. No? Sa quiz nga eh, gusto natin 100. Sa exam, gusto natin 100. Sa pera nga natin, right? Ano gusto nating sweldo? 100. Kaya hindi mo binibigay yung 10 eh. Kasi gusto mo lahat. Eh bakit doon sa effort, doon sa mga kapatid? I'm not even exaggerating this. Kung meron mang pinaka-importante sa buhay natin, ito yun eh. Right? Eternal treasury, eternal reward. May mas importante mo ba sa winning souls and making disciples? Wala. I can say wala. No? Kanina yung anak ko nalaglag, di ko nahabol, nalaglag siya. Mataas, kinalaglagan niya yung puso. I feel so bad about myself. Na bakit hindi ko nasalo? Eh, ang layo niya kasi. Eh, makulit din siya. And I realize, no, it is part of the sacrifice that I'm making. And Lord, protect my daughter na lang kasi nahulog siya. Wala, nag-set up ako eh. Wala naman nung kasama mag-set up. Sabi ko, why? Pero hindi ko sinisisi ang Panginoon, sinasabi ko, Lord, I mean, I know this is part. Hindi kita sisisihin, but Lord, please, protect them. It's okay, it's fine. Hopefully, hindi na maulit yun. Hindi ko na papabayaan. Pero yun nga, wala eh. I need to set up kasi mag-10 na kanina. And, it's part. Part. Are you 100% for God? Uulan or babagyo man, pupunta ka pa rin. Malayo man, pupunta ka pa rin. Sagad ka, wala kang pera, pupunta ka pa rin. Ang dahil mong problema, pupunta ka pa rin. Busy ka, kalasin mo sa schedule, isisingit mo, ilalagay mo, i-place mo, i-block mo. Meron ako ini-invite, ang tagal-tagal na, 3 years na. Sabi ko sa kanya, bro, kung hindi mo i-block, hindi ka makakapunta ever. Kung hindi mo ibablock yung time, kung hindi mo sasarduhan, babakuran yan, at titibayin yung sarili mo na mag-design, hindi pupunta talaga ako dyan. Kasi yung buhay ko wasak-wasak na sa bisyo. Mas malala pa ako dati kaysa noon, nung bago ako Christian. Kung hindi mo babakuran yung time mo kay God, hindi mo siya pupuntahan. Naghihintay ka sa'yo. As we end this, the topic summary, the parable of the sower, number 1, path.
ano daw yung nasa path, doesn't understand the message of God, the enemy steals it. Number 2, gravel, quickly falls away because of troubles and persecution. Number 3, thorns, busy distractions, divided heart, ambition for wealth. Number 4, good soil, the one who hears and fully embraces God's message. That's the summary. Saan tayo dyan? Lahat tayo gusto ng 4. Right? Lahat tayo gusto ng 4. May mga times na challenge din tayo. Sabi dyan, yung enemy, gusto niya nakawin yung mga reprinat sa'yo ng Panginoon. Tapos persecution and troubles. Hindi tayo accepted dyan. No? Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, I warn you, in this world you will have troubles, but take heart, I have overcome the world. Distractions, mali-distract ka talaga. Ang dami ng distractions right now, right? Divided heart. Magkukumit ba ako? Hindi. Magkukumit ba ako? Hindi. Magkukumit ba ako? Hindi. Hanggang sa abutan na ng kamatayan, katandaan. Matanda na ako, di na ako pwede. What? Right? Bata pa ako, hindi muna. What? Anong gusto mo? Sayangin yan? Yung strength mo? And ambition for wealth. Masama mo mangarap? Kuya, hindi. Ang problema, yan na lang yung naging ambition mo eh. Yumaman lang. Yun lang ambition mo, yumaman lang. Ang narrow naman yan, kapatid. So narrow. Ang nipis. Kasi hindi mo madadala yan eh. No? Maski ako gusto ko naman talaga yumaman, pero pampaganda ng venue natin. No? Panglibre dun sa mga iwiwin mo kay God. Amen? Alright, as we close, no? You hear God's word today, please fully embrace it. You only have now, you only have today. You don't have tomorrow, you don't even have later. I can assure that. Kung di ka mag-decide ngayon, maybe yung later, hindi ka na rin makapag-decide. Bakit? Hindi sure yung buhay. No? Hindi sure yung buhay. Pwede mamaya, matay na tayo. Sino una? Ako, ikaw? Depende. Right? Hindi alam. But later is not promised. Tomorrow is not promised. Why not decide today? Be the good, rich soil. Be fruitful. Come on, let's pray together. Manalangin tayo. O Lord our God who is in heaven, maraming salamat, O Lord, that you are so gracious and loving and merciful. God. Na Lord, we are the path. We are, Lord God, the rocky ground. We are being torn, Panginoon. Pero patuloy, Panginoon, gusto mo kami itawid papuntang good soil. Papunta, Panginoon, sa gusto mo sa aming buhay. For you said in your word, you have your plan for us, to prosper us, not to harm us, not to hurt us, but to give us a future that really has a value, Panginoon. Not just a value in terms of finances, in money, in monetary terms, but also an eternal value. Lord, I thank you for the life of those people who are helping us in this ministry, who keep on attending in Contrast Church, and for those people who are hearing us, Lord, for the first time, I declare, Lord God, that they will grow in the knowledge of you. They will go to Bible studies, and they will have an encounter with you, and they will grow, Panginoon, and also become fruitful and increase in their numbers, bringing people to God, using their life, Lord God, for your glory. Lord, maraming salamat. Forgive us, Lord God, in times na ang ulit namin, na hindi kami solid sa'yo, hindi kami sold out, Lord God, na hindi kami 100% committed. Forgive us, Lord God. Thank you for our forgiveness that you have given to us today. Thank you for your love. May you protect us, Lord God, wherever we are. Clean us, Lord God, from any, Lord God, disease and sickness. And protect us from any attacks, Lord God, from the devil. May the Holy Spirit always be with us. We thank you, Lord. All glory and honor goes to your mighty name. In Jesus' name we pray. Amen.